Meron akong bagong motor dito na hiniram natin sa FKM Motorcycle Philippines. So ito, ang tagal nang nilabas nito, pero ngayon ko palang re-reviewin. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa FKM ADB Venture 150cc na Ultimate. Dalawang klase kasi ito, yung isa standard, pero ito Ultimate. So ano nga bang meron dito? Papakita ko sa inyo, isa-isahin natin. Nagustuhan ko is keyless na to, no? The remote na. So madali lang naman, hindi mo na kailangan susian. Basic na katulad ng mga keyless na ibang brand. So napapansin nyo agad dito, meron na siyang daylight running light dito. And then, equip ito ng camera harap at saka likod na automatic na siyang nagre-record. So i-download nyo lang yung video, tapos pwede nyo na mapanood sa cellphone nyo. Sa panahon ngayon, mas maganda kasi yung safe ka, tapos may ebidensya ka kung tama ka naman sa kalsada in case of incident na may mangyari. Itong FKM na ADB 150, meron itong dalawang klase ng mags. Merong variant na spoke wheel mags, yung Rayos, tapos ito naman mags wheel. Size ng gulong nito ay 110 80 by 14. Sa likodan naman ay 130 by 70 by 13. So dual sports ang gulong nito. Kaya pwede ito sa pang rough road, pwedeng pang bundok, hanggat kaya ng ground clearance. Kaya siya dual. Ang laro ng suspension nito is malaki. Kaya kayang-kaya nito yung mga basic na lubak lang. Ngayon ko kumpara dun sa mga touring na scooter. Meron na siyang kasama na bracket na bibilhan nyo na lang yung top box. So gagamitin natin to pabikol. Kailangan natin lagyan ng top box para lagayan ng gamit. At ang kagandahan dito, i-hold mo lang yung susi, tapos magbubukas na yung kanyang box. U-box. So hindi ka laki yan. Tingin ko rito, hindi dito kasyang half face man o whole face. Mapanood yan naman siguro sa ibang review. Kahit hanggang dito yung tubig baha, ay kayang-kaya nitong lampasan na hindi siya titirik. Dahil mapapansin nyo dito, itong dalawang ito yung kanyang air intake. Ipakita natin dito sa ilalim, kung mapapansin nyo. Itong hose na ito, isa. Saka ito, bali dalawa siya. Itong isang ito para sa CVT at ito naman para sa air filter. Habang hindi napapasok ng tubig yan, itong dalawang to, hindi siya magiging palyado, kaya kayang-kaya niya lampasan yung mga matataas na tubig. Tapos ang tank capacity nito nasa 9 liters din. Matagal-tagal na din to bago maubos. I-hold mo lang ng ganyan. Tapos ayan. For safety, na kapag nag-aahon ka, no, pwede mo siyang i-handbrake. Yan, ganyan. O kaya pag ganyan nakapark, tapos pag hinawakan mo naman yan, naka-quick release naman yan. Yung kanyang packet dito sa gilid ay dito nyo matatagpuan. Meron siyang pansinde ng sigarilyo. Yan. Tapos, meron ditong main switch ng kanyang, itong kulay pula, main switch ng kanyang ignition. Itong dilaw na to, mapapansin nyo, ito ay pwedeng i-disable at saka paganahin yung side stand dito. So ito mga boss, kapag naka-disable yan, pwede natin siyang buhayin na naka-side stand. May option. Ayan o. Diba? Hindi siya namamatay. Pero kung papaganahin nyo, ayun, namatay. Pero pag binuhay nyo mga side stand, automatic siyang mabubuhay. Diba? Ang ganda. Yung cigarette lighter na yon, pwede nyo ring magamit yun kung meron kayong adapter para sa inyong charger ng cellphone. Pero meron na dito, built-in na dito. Ayan, oh. Pwede na kayong USB type mag-charge ng inyong cellphone habang kayo ay nasa ride. Ito, kagandahan dito, adjustable yung kanyang windshield. Pwedeng ganyan para mas sporty, pero malaking bagay yung nakabuka para yung bangga ng hangin dito hindi tatamaan yung katawan ninyo, di ba? So ito yung camera niya sa harapan, ayan. Tapos sa likuran, ito naman yung camera niya sa likuran, di ba? Gumagana yan. Kapag binuhay niyo yung panel niya, siyempre ganyan lalabas check engine, ito stop start button, high beam, ABS, tapos yung susi, di ba nag-intro yung FKM na logo. Alright, ayan. Itong indicator na to, ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay indicator ng tire pressure. Kagandahan dito, may tire pressure. Yan, naglo-loading siya. So ito yung camera sa harap, tapos ito yung camera sa likuran.
So may option yan na pwedeng harap lang or pwedeng likod. Tapos ito yung pag-download ng inyong video. Susundan nyo lang yan, i-download nyo lang yung QR code na yan. Tapos ito yung settings, information. Ito, sinasabi ko, yung tire pressure. Pag mababa yung bar, hindi natin alam kung paano yung lagay sa PSI eh. Ibig sabihin, kaya yung naka-indicate kanina, yung tire pressure indicator. So naka-orange, ibig sabihin mas mababa sa kanyang settings. Pagka ganyan, dagdagan na lang natin. Pero pag tumatakbo naman tayo, yan no. Kapag tumatakbo naman tayo, nag-iinit ang gulong, mag-iiba na pa naman pressure. Pero sa tingin ko, mababa na nga, kailangan nating dagdagan. Merong average kilometer per hour, yung tatakbo nyo, tapos yung voltmeter, average consumption ng gasolina. Ito, napakatipid nito, 100, i-divide mo ng 2.5, equivalent of 40 km per liter na sobrang tipid. Tapos itong run, sabihin niya, range yan na pwedeng takbuhin. So, nakapultang tayo ngayon, ito yung full bar. Ang kaya niyang takbuhin bago maubos ang gasolina ay 330 kilometers. Diba, ang layo. Tapos driving time, ayan, hindi naman natin kailangan yan. Ang mahalaga lang yung voltmeter. Tapos ito, mapapasin nyo, ito na nga yung bar, yung kanyang gasolina. At ganun din ang kanyang temperature. So malamig pa siya ngayon, isang bar pa lang. Ito yung hot, ito yung cold. So may traction control. Tapos ito, ibig sabihin niya nagre-record kapag yan pumupula. Yan, ito magre-record yan habang tumatakbo. Tapos headlight indicator, oras. Itong 31 degrees Celsius na to ay temperature ng panahon. Weather temperature to. So tapos dito sa switches, pwede nyo agad patayin yung traction control. Ayan, naka-X yung traction control. Mapapansin nyo. Tapos pag binuhay ko, ayan, gumagana yung traction control. Once na pupunta kayo ng bundok, rough road, patayin nyo na muna yung traction control kapag mga buhangin. Kasi madidetect niya na hindi equal yung takbo, kaya patayin nyo na lang muna. Hazard, meron din. Tapos siyempre, hindi siya naka-automatic na buhay ang ilaw dahil daytime running light, may switch kayo dito. Siyempre, starter dito, kagandahan dito sa gabi, ayan, may backlight na kulay blue. Ganon din sa kabila, ito yung high and low niya, ayan high and low. Tapos ito yung para sa kanyang panel, back, select, up and down na arrow. Tapos signal light, busina. Dito naman matatagpuan malapit sa ignition switch yung kanyang stop and start na idle button. Pag pinindot nyo to ng 3 beses, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tingnan nyo mga boss, pag masdan nyo to. 1, 2, 3. So gumagana yung kanyang booster. Hindi ko lang malaman kung ano talaga yung sakto na function nung sinasabi ko sa inyo na booster na yun. Pero sa tingin ko, nadadagdagan ng boost yung makina nyo ng 3 seconds. Kung sa arangkada, mas tutulungan niya yung makina na madagdagan yung power sa loob ng 3 segundo. So ayan mga boss, napakatagal nang inilabas nito sa Pilipinas. Ang tagal ko nang gusto magkaroon nito, 2018 pa. Fake on pa to dati, nakikita ko to sa mga katrabaho ko nung nag-ride ako pa Bicol. Kasama ko, gamit nila is ganito. Napakaganda ng performance. Kaya ngayon pa Bicol uli ako, Bulkang Mayon. Mula dito hanggang Bulkang Mayon, 450 km. Susubukan natin ang ganda ng performance nito. Dahil matagal na ako pinabibilip ng motor na to. Ngayon ako nagagamit, matitesting na natin. Hindi natin kailangan ng lakas dahil ito naman ay single overhead cam. Pero 4 valve naman ito at water cool, no? Naka-liquid cool naman to. May radiator na, wala namang problema sa overheat. Mamanghala talaga ako sa motor na to. Gustong gusto ko to magamit. Ngayon may pagkakataon na tayo magamit. So dalawang klase ito. Itong ganito, ang price yata nito kung hindi ako nagkakamali is 166,000. Tapos yung standard nito, naka-promo ngayon mga boss ng 126,000. Sa mga gustong mag-apply, pwede din to via financing. PM nyo ako, tutulungan ako kayo ma-approve. Tapos gagawin na lang nating hulugan sa mababang interest lamang. Tutulungan ko kayo. Ride safe everyone. See you in the road.